Ipinadeport na ang halos 50 Korean national na sangkot sa iba't ibang kaso ng panluloko at iligal na sugal. Dalawang kapwa nila pugante naman ang iniimbestigahan kung sinampahan lang ng kaso rito sa bansa para makaiwas sa deportation. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sabay-sabay na pinadeport ng Bureau of Immigration ang 49 na Koreanong may hinaharap na mga kaso sa kanilang bansa. Trilyones na Korean won ang kabuuang halaga ng nakulimbat nila sa pamamagitan ng panloloko o pang-eestapa. Kabilang sa kanila ang 36 anyos na inaresto noong Abril at mastermind umano ng phishing scam na nakakulimbat ng halagang katumbas na mahigit 700 milyong piso sa 200 biktima. Ang iba naman may kasong illegal gambling tulad ng isang deportee na nakabulsa umano ng mahigit 80 milyong piso dahil sa pagpapatakbo ng 23 illegal gambling website. Meron hong idea ang ibang tao, they have this notion and by deporting ngayon po, we will disprove that notion na madaling magtago dito sa Pilipinas. Them knowing that there's something going on or they're being investigated on already, they fly to the Philippines. Once they arrive in Korea, they will go through, the relevant procedures to, get their, the justice served. Depending on the nature of crimes, they will go through a different level. Then the authorities, Korean authorities, will have a better idea how many being victimized and what kind of remedies, the measures to be taken. Iniimbestigahan din ng BI ang dalawang puganteng sinampahan ng kaso dito sa Pilipinas kung lehitimo ang kaso o kung isang uri ng tinatawag na demandami modus para makaiwas sa deportation. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Inabandona kahit hindi tapos ang isang flood control project sa Camarines Sur. Noon pa umanong nakaraang taon, walang gumagawa sa proyekto. Nakatutok si Mark Salazar. Ganito ang itsura ng flood control project na ito sa Barangay San Francisco, Baao, Camarines Sur. Mahigit 5 kilometrong kalsada dapat na may riprap sa gilid bilang panangga sa baha tuwing tag-ulan. Ang riverbank at road project na ito ay protection sana ng Baao sa baha kapag umapaw ang Baao Lake at connectivity sana para sa mga far-flung barangay na may access sila sa kabayanan ng Baao. Pero nakita nyo naman, ang proyektong ito ay abandonado, nakatiwangwang, nasisira ng hindi napapakinabangan. Nang manalanta ang bagyong Christine noong isang taon, lampas tao ang baha sa Barangay San Francisco. Hindi naman daw talaga sila umasa na poprotektahan sila ng flood control project dahil hindi nga ito tapos. Kailan ang huli pang may gumawa rito sa proyektong ito? Nung di pa nagbabagyo ng Christine. May nagagawa dyan. 2024. Ngayon wala na. 2024 meron pa? Oo, meron pa. Ngayon wala na. Ang backhoe na ito ng kontratista ay parang naglalarawan ng kanilang proyekto dito sa lugar na ito. Abandonado na. Sabi ng mga taga rito, huli raw nilang nakitang nagtrabaho ang backhoe na ito buwan bago sila sinalanta ng bagyong Christine. Hindi na nga tapos, ang mismong riprap kay questionin ng kalidad kahit hindi engineer ang makakita. Nagiging powder, oh. Yung buhos ng simento, nagiging buhangin. Wala nang nakapaskil na project board para makita ng publiko ang halaga ng proyekto, sino ang kontratista at kailan ito sinimulan at natapos. Sa DPWH 5th District Engineering Office ng Camarines Sur sana malalaman ang mga detalyeng ito na aming sinadya, ngunit hindi kami hinarap. Wala rin gustong magsalita mula sa Mayor's Office ng Baao o kaya ng Municipal Engineer. Ang mga opisyal ng Barangay San Francisco ang nagsasalita para ireklamo ang anilay balahurang trabaho ng kontraktor sa kanilang flood control project. Sabi ko nga noon, yung unang nag-report dyan, ako, magagalitin ang engineer ng DP. Ganyan ang ginagawa nyo. Kaunting, tapal. Bato? Oo, bato. Tapal. Kami nga nagsasabi sa kanila, dapat pagandahin nyo yung programa nyo. Para kami naman ng mga taga San Francisco, baka hanggang buhay pa yan.
Kung maprotektahan sana. Dumulog na raw sila sa nakatataas mula munisipyo hanggang probinsya pero walang nagbago. Magbabantay kami doon. Wala kami magawa. Kung amno ng kontratista. Sumsami, pag nagsasalita kami, ipaalam ko kay boss. Sino boss nila? Dapat kami, sa barangay council, bigyan nilang pag-asikaso. Kahit sanay na raw silang binabaha ang Baaw, hindi pa rin daw nila masabayan ng paghahanda ang pataas na level ng baha taon-taon. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research sa sumbong sa Pangulo website, sa Bicol Region, nangungunang Camarines Sur sa flood control projects kung contract cost ang pinag-uusapan. Meron ditong 250 proyekto na nagkakahalaga ng 17.5 billion pesos. Ang buong Bicol Region ay may 866 na proyekto na aabot sa 49.61 billion pesos. Ikatlo sa pinakamataas sa bansa, kasunod ng Region 3 at NCR. Katumbas ito ng nasa 9% ng kabuuang bilang at halaga ng flood control projects nationwide. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Tinawag ng palasyo na kalokohan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na matutugunan sa loob lang ng isang araw ang anomalya sa flood control projects kung seryoso ang Pangulo. Hindi nila ito alatokhang. That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama. Gumawa ng ganitong... Sabi pa ng palasyo, dapat iminungkahi rin ito ng bise sa ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabay pakita ng isang artikulo sa dyaryo kung saan binanggit ng dating Pangulo na may mga ghost project sa gobyerno. Sa kabila niyan, walang ginawa ang dating Pangulo at walang nasibak, nakalihim, ayon po yan sa palasyo. Chika Minute na mga kapuso at ang makakasama natin ngayong midweek chikahan, walang iba kundi si Sangretera, si Bianca Umali. Bianca? Avisala Eshma, Miss Mel, at magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapuso. One proud hubby and daddy, si The Voice Kids coach Billy Crawford nang ikuwento sa GMA Integrated News Interviews ang kakaibang birthing journey ng misis niyang si Colleen Garcia. Unlike their firstborn, inireveal din ni Billy na hindi niya naabutan ang pagsilang ng kanilang second child. Ichichika yan ni Nelson Canlas. Ang recent trip back home ni Billy Crawford from France ang itinuturing niyang longest plane ride of his life. Sa kwento niya sa kanyang pag-upo sa GMA Integrated News Interviews, tila nabilang niya daw ang bawat minuto ng mahigit 9 na oras pabalik sa Pilipinas. Dahil sa panahong yun din, ipinapanganak ng kanyang asawang si Colleen Garcia ang kanilang second baby. Funny. Maraming nangyari nung linggong yon because I ended up having to go to France and I had a few obligations na kailangan kong gawin. And then yung return day, actually sinabi pa nung doktor sa amin na ilang araw pa yan. Ayun, 38 weeks and 4 days, bigla na lang siyang naging 3 cm and sabi niya, I'm going into active birth. Nag-boarding ako. Pagdating ko sa eroplano, text ng pinsan niya was, ate's in labor na. I was very sad actually. May screenshot pa nga ako nung nanganak na siya, si baby nandun and medyo blurry pa. Pero umiiyak ako sa telepono because hindi ko sila it just kept on cutting off. And yun, I had to wait 9.5 hours pa until I got here. Ang dapat na water birthing na pinaghahandaan ni Colleen na uwi sa isang kakaibang panganganak. And it's such a miracle baby kasi ang tawag, it was an en-caul birth, which is he was born in the sack pa rin, sa tubig pa rin siya.
So para siyang itlog na nalaglag kay Colleen. And yung mommy niya, so the grandma was the one yung sumalo kasi the doctor wasn't there. May nurse lang na piniprepare yung birthing niya. Kasi ano siya, water birth dapat eh. So hindi na siya umabot sa tubig. As in, nanganak na lang siya within less than 2 minutes. What was the feeling when you first held Austin? It was a different feeling. Si Amari, nung pinanganak siya 4.5 years ago, malaki si Amari eh. Pero this boy, baby Austin, was so small nung hinawakan ko. I could hold him in one hand. And it was just so surreal na may pangalawang anak na ako, kami ni Colleen, and just to see my wife go through it again and all the sacrifices that she's been making, I think I'm in heaven already. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Itinanggi ng DPWH NCR na may ghost project sa Metro Manila. Ilang araw lamang matapos sabihin ng Quezon City Hall na ilang proyekto ng ahensya ang hindi makita sa kanilang audit. Sinabi rin itong mahigit 50 bilyong piso ang kailangan para masolusyonan ang problemang baha sa rehiyon. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dati naman ang bahain ng maraming bahagi ng Metro Manila. Pero nitong weekend lang, nalubog din sa tubig ang ilang hindi bahaing lugar sa Quezon City dahil di kinaya ng mga drainage ang volume ng ulan. Ayon sa DPWH NCR, 52 billion pesos pa ang kailangan para masolusyonan ang baha sa Metro Manila. May mahigit 1,600 namang flood control projects sa rehiyon, pero mahigit isa sa bawat 4 sa mga ito ang ginagawa pa. Kabilang dyan ang 4 na 2023 pa sinimulan at na-delay na mga working permit at obstruction. Mahigit 33 billion pesos ang halaga ng mga ongoing na proyekto at 66 billion pesos ang mga nakumpleto na. Kasama sa mga may kontrata sa Metro Manila ang ilang kumpanyang konektado kay Sara Diskaya na ang ilan ay very satisfactory ang rating. Congratulations for that rating. Pero kailangan ibangga yun to what the President saw. Manipis yung bakal, manipis daw po yung pong semento. So I think if they have nothing to hide, they have to go to all the hearings. Nang tanungin kung may ghost project ba sa Metro Manila? As per the response po, wala naman po. So wala hong nangyaring senaryo na binayaran ng isang kontraktor kahit hindi in full amount kahit hindi patapos yung proyekto. Yes po. Iginiit nila yan kahit lumabas sa audit ng Quezon City Hall mula 2021 hanggang 2025 na 23 proyekto ng DPWH na ang hindi makita. Inireklamo rin ng City Hall ang DPWH projects na hindi na-coordinate sa kanila. 141 flood control projects yan, ayon naman kay Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar. Itinanggi yan ng DPWH NCR. The problem is, siguro po nagkaroon ng lapses yung mga implementing offices namin kasi may mga projects, as far as I know, na hindi pa nabigyan ng clearance pero nakapagpatuloy. Binanggit din ni Copilar ang reklamo ng City Hall na hindi tugma sa Drainage Master Plan ng Quezon City ang flood control projects ng DPWH at may mga pare-pareho ang presyo kahit nasa magkakaibang lugar. Usually po ang nagiging basis po is yung previous po na mga projects and yung previous po na mga costings po. Meron po kasing ibinibigay na ceiling per sa NEP po. Hindi rin daw maipatupad agad ng kumpleto ang isang proyekto. The problem right now po is not just the ghost projects. For NCR, it's the phases per phase. Yung civil works nangyayari next year. Katulad po ngayon, meron kaming pumping station. Pero yung pump dadating next year. So ngayon, bago po dumating yung pump, barado na mismo yung infrastructure. Basura ang sinisisi ni Taguig Pateros Representative Ricardo Cruz Jr. na nagsusulong na maglagay ng incinerators. Pero bawal yan sa Clean Air Act na kakailanganing amyendahan kung sakali. Kailangan lamang po naming aralin yung technology and yung financials. I think the technology now is advanced already. Na yung heat na na-generate niya, nalulusaw na po even yung mga toxins. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.
Mga kapuso, maki-update naman tayo tungkol sa bagyong Kiko na lumabas na sa Philippine Area of Responsibility. Iyaatid dyan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, may posible bang mabuo ulit na panibagong sama ng panahon pagkatapos nito? Salamat, Emil. Mga kapuso, sumaglit at panandalian lang sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kiko. Pero ayon po sa Pag-asa, posibleng may bagong sama ng panahon na mabuo sa mga susunod na araw. Huling namataan ng bagyo sa layong 1,115 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Kumikilos po ito sa direksyong north-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, posibleng lumakas pa ito bilang tropical storm at sunod naman tutumbukin ang southern Japan. Sa paglabas po ng bagyong Kiko, naglabas din ang Pag-asa ng outlook sa posibleng bagong sama ng panahon. Ayon po sa Pag-asa, may mga remnants o mga tira pong kaulapan yan na naiwan po itong bagyong Kiko dito po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yan mga kapuso at mula po rito sa cloud cluster na yan, maaring may mabuong bagong low pressure area malapit po dito sa Luzon sa mga susunod na araw. At bukod po dyan, may isa pang posibleng mabuong LPA. Dito po yan sa silangan din po ng ating bansa sa susunod na linggo. Pwede pang magbago ang forecast kaya tutok lang po kayo sa updates. Sa ngayon, habagat at localized thunderstorms ang patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Base sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi halos nasa Luzon po yung mga pag-ulan. So dito po concentrated compare dito sa Visayas and Mindanao. So nakikita po natin dito po sa Cagayan, Isabela, Batanes and Babuyan Islands. Ganon din po dito sa may Cordillera, Ilocos Region. Ganon din po sa ilang bahagi ng National Capital Region, Central Luzon kasama po ang Zambales at Bataan. Meron din mga pag-ulan dito sa ilang bahagi po ng Mindanao pero mga kalat-kalat at panandalian lamang po yan. Bukas ng umaga may mga pag-ulan pa rin sa ilang bahagi po ng Northern at ng Central Luzon pero pagsapit ng hapon, mataas po ang tsansa ng ulan sa mas malaking bahagi ng Luzon. Mula po yan dito sa Northern at Central Luzon hanggang dito sa may Calabarzon, Mimaropa at pati na rin sa Bicol Region. May mga malalakas sa pag-ulan kaya po ingat pa rin sa banta po ng baha or landslide. Dito naman sa Metro Manila, may chance pa rin po ng mga kalat-kalat na ulan bukas. Pwedeng may mga oras na wala pong ulan, so mainit at maalinsangan ng panahon. Pero bandang hapon o gabi ay posible pong magkaroon ulit ng thunderstorms. Kaya magdala pa rin po ng payong. Sa mga taga Visayas at Mindanao naman, may chance rin po ng ulan sa ilang probinsya. Bukas po yan ng hapon at gabi. At nakikita po natin, meron po mga malalakas sa pag-ulan. Dito po yan sa Northern Mindanao, Caraga, Davao at pati na rin po sa Barm. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Kasalanan ba ang kiligin sa mga simpleng tinginan at ilangan? Well, not for AZ Martinez and Ralph De Leon o as Ralph na may patikim sa ilang kilig eksena nila sa isang music video. Makichika kay Aubrey Carampel. From fan edits to an actual music video, it's becoming a reality para sa AZ Ralph Love Team ni na AZ Martinez at Ralph De Leon ang wish ng kanilang Razzles na maitampok sila sa music video ng kantang Naiilang ng singer-songwriter na sila John. Na-discover ni na AZ at Ralph ang song at ang video edits ng fans paglabas ng bahay ni Kuya. Medyo nabulabog ako sa mga edits namin ni AZ. Most of them, ito yung theme song na ginamit. Tinatawag nila tong AZ Ralph Coded. So ito yung naging theme song namin ni Ralph. True to the meaning of the song, di maikaila ng AZ Ralph ang mga naiilang moments nila sa ilang eksena sa MV. Kilig naman ang hatid ng kanilang titigan scenes, pati na ang kanilang karaoke duet. Si AZ tila nag-relapse pa sa kanilang naging PBB journey ni Ralph.
I would say na medyo familiar. Maraming nakita ng yung mga tao sa loob ng bahay where nalasing din po kami. So medyo lumabas siya sa outside world with a different concept. So ayun, maganda po yung pagkabuo ng concept and storyline na to. Kung papipiliin ng line sa kanta ang AZ Ralph para i-dedicate sa isa't isa, ano kaya ito? Walang ibang tulad mo. Yun. Nangungopia ka? Nangungopia, wala naman sinabi kanina. Pero yun talaga kasi alam niyo naman na sobrang unique niyang tao. Ang dami niya talagang nabibring to the table na only she can. Yun din yung line na naisip. Gaya. Yan din yung line na naisip ko para kay Ralph na walang iba tulad mo. Sobrang unique niya na tao. Ang daming factors kay Ralph na napapaangat talaga kung sino si Ralph. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.